Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Maricel Abadilla. So ngayon guys, ang i-share ko po sa inyo ngayon ay kung paano po ako ngayon magsisimula sa aking panibaging journey sa pagkakaroon ng sariling tahanan. So ako guys ay matagal na pong umuupa o nagre-renta ng bahay dito sa aming lugar. So almost mga 14 years na po akong umuupa. So naisipan ko po namin ng naming mag-asawa na kumuha ng lote na maliit lang po na maaari naming pagtayuan ng aming sariling bahay. So sa tulong ng aking hipag, so ito po yung asawa ng kapatid ng aking mister, so or silang mag-asawa na rin po halos, ay tinulungan kami na maghanap o makakita ng lupa na maaari namin pagtayuan. So ito na nga po yung nakita namin. So ito po yun guys. So ngayon po kasi, nung time po kasing ito ay medyo maulan. So buwan po ito ng November 2022. So ayan nga guys, itong lugar na to, ito yung aming kinuha. So dahil nga sa nagkasundo na kami, so pagpasya namin na pagtayuan na namin to ng aming bahay sa kahit na isang maliit at simple lang na bahay. So dahil doon, nagsimula na po kaming mamili ng mga kahoy na aming gagamitin. So ito ay mga coco lumber at ilang good lumber para sa itatayo naming bahay na half concrete and half amakan na bahay. So ayan nga guys, nagpa-deliver na kami ng aming mga ilang materials na maaari naming gamitin. So ito po guys ay hindi po namin agad binili ng isahan. So dahil maliit lang po yung space at walang masyado kaming pagtatabihan ng or paglalagyan ng mga materials na gagamitin. So kung ano po muna yung unang kailangan sa pagtatayo ay yun po muna yung aming iginayak or yung piniprepare po para po sa pagsisimula nito. So ayan nga guys, dahan-dahan po ay amin po itong binili. So para sa pagsisimula nito, sa tulong ng aking bayaw, so siya po yung kapatid ng aking mister. So sila po ang tumulong para po masimulan po yung aming pinaplanong pagpapagawa ng aming bahay. So yan guys, hinahakot na po yung mga buhangin. So inuutay-utay na po itong igayak at ilagay sa mga sako para po hindi po siya matapon kung sakali man po na umulan at ito po ay mabasa at maanod po. Ayun, may samento na rin po kami na ilang piraso para sa pagsisimula. At ito nga po guys ay unti-unti na rin po na hinakot papunta doon sa lugar na paglalagyan ng aming simpleng tahanan. So ito guys ay medyo malapit po sa tubigan. So kailangan po na hakutin pa papunta dun sa loob kasi hindi po siya pasok ng sasakyan dahil medyo malayo po siya dun sa pinakang daanan ng mga sasakyan. So kailangan pa po ito ditong hakutin isa-isa. So
So yan, sa tulong po ng aking mga kaanak at kaanak ng aking asawa, ng aking mister, unti-unti po nila itong inipon papunta dito sa lugar kung saan po ay pagtatayuan ng aming munting tahanan. So, ayan na nga guys. So, dahil sa pagsisimula, kailangan po natin na maghanap ng maaaring gumawa o siyang manguna kung paano sisimulan ang bahay na aming pinapangarap na magkaroon. So, dahil sa mga kakilala, nagkaroon kami ng tao na siyang gagawa ng aming bahay. So, ito na nga po. So, sinimulan na nga po nila itong sukatan kung saan ay doon ipupwesto yung aming munting bahay. So, ito guys. So, siya po yung tao na gagawa nito. So, utay-utay nga po ay kanila na po ito nilagyan ng sukat or lugar kung saan po ito itatayo. Napagkasundaan namin mag-asawa na maliit lang yung floor area or yung floor plan na aming ipatatayo. So, para lang po pagkasyahin yung budget na aming kailangan para dito. So, ayan, bali, ito po ay may sukat lang na 30 square meter. So, sa harapan po is 6 and sa tagiliran po is 5. So, 6 by 5 po ang aming pagkasunduan na ipagawa. So, ayan po guys. So, dahil nga po maraming tatamaan at na mga halaman at medyo marami din po ditong puno. So, kailangan po ito na alisin or bawasan. So, dahil po dito ay tinanggal po ang mga ito para po sa pagsisimula na ito ay linisin. So, kahit po medyo nakakahinayang na alisin to ay kailangan po siya na tanggalin. Matanim or marami pong halaman dito sa lugar. So, meron pong mga puno na madadaanan at maaari pong putol. So, dahil po doon ay inutay-utay po itong tanggalin para po sa pagsisimula at dire-diretsong paglalagay or paggagayak dito sa lugar. Meron pong lansones na puno and then meron pong mangga. So, ayan, kailangan din po siyang bawasan dahil aabutan po siya ng lugar kung saan siya naabot ng sukat. So, ganun din po ang itong puno ng niyog. So, may isang puno po dito ng niyog na kailangan din po siyang ipaalis. So, dahan-dahan po ay amin po itong pinatanggal. So, ayan nga guys, dahil nasakop din po ang puno na to, isang puno ng niyog na hindi naman po siya kataasan pero namumunga na siya. So, marami din pong bunga na kailangan mo nang alisin bago po ito ipatanggal. So, kinuha po muna yung mga bunga nito para hindi naman po masayang. So, ayan guys, abangan niyo po yung mga kasunod po ng aming journey sa pagpapagawa ng aming munting tahanan dito sa lugar na ito. So, thank you guys for watching and see you po on my next video. So, abangan niyo po yung kasunod ko na ipapakita sa inyo.